Ngayon, ang kamatayan para lamang sa mahirap. Ang kalayaan para sa mga mayaman. Kasi kung kayo ang adik, sabi ni Presidente Marcos, si Duterte ang adik, sabi ni Duterte, si Marcos ang adik, wala bang tutok hangin sa inyo? Ang kamatayan para lamang sa mahirap na mga tao? Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang inang yan. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. Nakakalungkot ang panahon natin ngayon sa Pilipinas na ang mga taong binigyan natin ng kapangyarihan at binoto, pinili ng taong bayan na magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Katulad yung si Presidente Duterte. Tapos sinabihan niya si Presidente Marcos na ang presidente natin adik. Isa doon sa mga listahan ayon sa kanyang binabanggit doon sa pagsasalaysay niya doon sa Davao na ang presidente natin ay isang adik. Well, ngayon kung isipin mo, kung ang presidente natin isang adik, tapos yun ang binigyan natin ng pamumuno ng bansa at siya sa kanya ang taong Pilipino umaasa, nakadepende. Kung adik nga naman, magkaroon tayo kumbaga ng people power para ulitin ang ganyang hindi dapat mangyayari at hindi pwede pamunuan sa pisto yung adik. Kasi ang adik pinapatay eh. Ngayon, kung sabihin natin kung totoo yun, kasi ayon sa ni Presidente Duterte, hindi mo rin pwedeng sabihin na hindi totoo yun. Kasi hindi naman si Presidente Duterte ordinaryong tao. Isa ring gobyerno na nagiging presidente siya nung panahon ng lalo na sa pagpuksa ng droga. Kasi siya yung namumuno. Ngayon, kung hindi naman totoo, hindi rin maganda na magbibigay siya ng ganyang uri ng salita doon sa presidente natin sa Pilipinas. Kasi sumisira siya ng dangal ng tao at saka nakakahiya ng presidente natin ay namumuno isang adik. Ngayon wala tayong pabor-pabor na dapat anuhin. Kasi kung si Presidente Duterte pinili ng mga tao, doon ang mga tao nagtitiwala sa kanya kung kaya siya na nagiging presidente. So ganun rin dito sa kasalukuyang presidente natin na si Bongbong Marcos, pinili rin yun ng mga tao. Kung yung sinasabi ni Presidente Duterte ay isang paratang lamang ayon doon sa mga na mali na wala doon sa lista, nararapat rin na ibibigay dapat ang tamang parusa doon sa isang tao na sumisira sa dangal ng tao na ang tao pinili ng taong Pilipino na maging mamuno doon sa Pilipinas. So dapat bigyan rin ng parusa. Kasi nasaan pala ang parusa na doon lang sa mga mahirap na mga tao? Kung ang mahirap na mga tao tulad natin, makitaan ng pagkakamali o kaya mahulihan ng mga droga, ang lumalabas, tutok hangin o isasalvage o hindi natin malalaman kung anong parusa ng gobyerno, lalo na sa mga kapulisan na halos talagang hindi na bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng pagbabago. Ibigay kaagad ang desisyon. Kapag ang taong nahulihan, isang mahirap. Ngayon, isampol natin ngayon, dito kay Kairik, yung pagsasabi niya ng di ba, nakulong kaagad si Kairik doon sa pagsasabi ng ganyang pagkakamali. Pero hindi naman mali.
Dahil mababang klase ng tao doon si Ka-Eric, kinulong agad. Si Mamerto Galanida at saka si Senyor Aguila, Jerens Kilario, kinulong agad. So anong pinagkakaiba doon sa taong mga mababa at saka sa mga taong mataas kung ang batas natin ay pantay-pantay? Kung si Duterte, sa pagsabi niya dito sa presidente natin, na kung sakaling mali ang pinagsasabi niya, o di nakakahiya yon doon sa na ang presidente natin ay isang adik. Ngayon, bigyan dapat ng bigyan dapat ng tamang parusa na dapat deserve sa kanya para sa pagsira niya doon sa isang tao. Kasi ang hinahanap natin dito bilang mga mamamayan tayo, bilang Pilipino, yung equal na batas. Walang mahirap, walang mayaman. Kung ang dating presidente, kung ang dating impluensya na tao nagkaroon ng pagkakamali, hindi natin pwede ibahin ang batas doon sa mga mamahirap. Hindi natin pwedeng ibahin na mayroong VIP treating doon sa mga mayamang tao o kaya sa mga impluensyang tao at saka doon sa mga mahirap. Kasi si Duterte, magsabi si Presidente Duterte doon sa natin, na addict yung presidente natin. So dapat may aksyon gagawin dapat doon sa kanya. Ngayon, kung papasagutin naman dito sa mga anchorman natin, mga media, sa mga nag-interview, na kung ano daw ang masasabi mo Presidente Marcos dito sa pinagsasabi ni dating Pangulong Presidente Duterte, na ikaw daw ay addict at saka ikaw ay doon sa Ngayon, gaganti na lang itong si Bongbong, pagsabi, presidente natin, doon sa kay Presidente Duterte, na nagtitik daw itong si Presidente Duterte ng Pentamin. na matagal na daw nagtitik, mga 5 years na, 6 years na, at saka ngayon nag-ipik. Tapos, sasabihin na magpapatingin siya doon sa doktor. Ano ba ang nangyayari dito sa atin? Itong mga taong inasahan natin, puro na lang sila nagbintangan na addict. So, sino ba talaga ang natin dito? Ngayon, kung hindi tayo gagawa ng aksyon yan, walang mangyayari doon sa bansa natin kasi sila mismo, hindi na sila makapag-manage ng magandang pamumuno dito sa bansa natin. Kasi puro na lang sila addict. Yun ang lumalabas doon na narinig ng mga tao. Sino pa pala ang dapat ilagay natin dito kung si Duterte anti-drugs? Kasi nga pinapatay na yung mga adik. Ayaw niya ng droga. Tapos, kung sabihin mong hindi ka maniniwala sa sinasabi ni Presidente Duterte doon sa kasalukuyang presidente na adik, ibig sabihin, nahinaan ka sa kanyang pagkatao na inaasahan natin na sila ang namumuno. Ngayon, counter dito sa kay Bongbong Marcos, sa kasalukuyang presidente natin. Sabihin rin niya doon back sa kay Duterte na si Duterte ay nag-iipik na yung matagal na tinitik na gamot na Pentamin na 5 years na hanggang ngayon. Tapos magpatingin siya sa doktor. Sabihin na naman ni Bongbong Marcos na si Duterte addict. So ang mga tao, ano ang ibig niya? Ano na lang ang isip ng mga tao? Puro kayo addict? Diyan, mga presidente ng Pilipinas, puro addict. Hindi nyo naman pwede sabihin na nagdawa ko ng kwento dito na addict ang presidente kasi nanood lang ako. Nagsalaysa lang ako ng rights ng tao kasi kaming mga tao sa mga mababa, kami ang naglagay dyan sa inyo sa tuktok kasi kayo ang pinagtiwalaan, kayo ang mamumuno para doon sa ikagaganda ng bansa kasi kayo ang may kakayahan. Kami isang tagapagpili lamang para sa inyo. Ngayon, ito ngayon ang boses ng taong bayan, boses ng Pilipino na tulad kong ordinaryo. Yon, karamihan ito, ganito rin yung iniisip ng mga tao na tulad ko, ngunit hindi lang sila makapagbigkas dahil wala silang kakayahan makipaglaban sa inyo ng ganitong Kung ganun man ang mangyayari na nagiging pagkakamali yung kay Duterte, sinasabi, doon sa kay Marcos na nagiging addict. I-implementing natin ang batas na matibay na batas. Kasi ang adik tinutukhang natin. Ang daming namamatay na mga mababang tao, pati yung iba biktima lang, nadamay lang.
hanggang ngayon patay na. Kasi nga magpapakitaan kayo dalawa, magpapakitaan kayo mga gobyerno na ang tindi ninyo sa batas. May pangil kayo pagdating sa batas. Patay ang mga ordinaryong tao, patay ang mga mahinang klaseng tao dito sa Pilipinas, natukhang na. Ngayon, kasi kung kayo ang adik, sabi ni Presidente Marcos, si Duterte ang adik, sabi ni Duterte, si Marcos ang adik, wala bang tutukhangin sa inyo? Wala bang ang kamatayan para lamang sa mahirap na mga tao? Hindi para sa mga mayaman, kahit adik na kayo? Ngayon, ilagay natin yung patas na laban. Kaya kayo dyan, mga panggobyerno sa Pilipinas, departamento ng differing, magkakaiba-ibang departamento, DILG, Kapulisan, sundalo, kung ano man yung PNP, PDEA, kailangan ibigay natin ang tamang batas na parehas, hindi yung nagdidepende kayo doon sa gobyerno, sa presidente, na nakaka-rely kayo doon kung sino yung presidente, kahit may kasalanan, hindi ninyo parusahan dahil presidente, nagsip-sip kayo? Kayong mga namumuno dyan sa bawat departamento ng Pilipinas na mayroong connection doon sa mga batas na dapat tagapagtugis. So kayo, hindi kayo gagawa ng aksyon. Itukhang rin natin ang presidente ng mga adik. Kasi parehas lang tayo nabubuhay dito sa mundo, parehas tayo may kamatayan. Kung kayo nagtitik kayo ng drugs, nagtitik yung mga pulubi ng mga tao, mga mahirap ng mga tao, siguro kagustuhan nila yon. Kung kagustuhan pala ninyo, wala na kayong kamatayan. Ayon sa inyong kagustuhan, okay lang kasi mga mayaman kayo. Ngayon, kayo dyan mga higher official sa Pilipinas, i-implementing ninyo yung batas na matibay, na makontento yung mga tao, na para magparehas tayo. Kasi parehas naman tayo may buhay, parehas rin tayo mamamatay. Hindi yung makakita kayo ng ibang mga tao na gumagamit ng pinagbabawal na gamot, papatay na ninyo agad. Kasi kayo ang batas. Kayo ang tatapos ng buhay nila. Ngayon, sino ang tatapos sa buhay ninyo? Kung kayo makitaan ng ganyang pagkakamali, wala. So ngayon, nasaan ngayon yung parehas natin na batas? Hindi pwede. Ngayon, kung ganyan man ang mangyari ng Pilipinas, takot pumatay doon sa adik na mga namumuno sa Pilipinas, takot pumatay doon sa mayaman dahil dahil matapang. Ibig sabihin, kayo mga namumuno dyan sa gobyerno, bawat departamento, mas matapang pa sa inyo ang tao kaysa gobyerno. Kung matapang pa sa inyo ang tao, tinalo na ang batas. Hindi na natin ma-implementi ng tama ang batas para pamumunuan natin at iayos natin ang nasa tama para makamtan ng tao parehas ang desisyon. Walang mahirap, mayaman. Ngayon, ang kamatayan para lamang sa mahirap, ang kalayaan para sa mga mayaman. Pakishare na lang doon sa mga taong nanood, sa mga taong apektado dito sa ganitong isyu. Dahil ang usapin natin ngayon dito sa Pilipinas, ang namumuno ng Pilipinas, pareho pinili ng tao, pareho pinili ng taong bayan na Pilipino, presidente. Puro sila nagbintangan adik. So ngayon, gagawa tayo ng aksyon. Kung maari ang adik, alisin natin. Ang isang adik, tukhangin natin. Hindi pwede na tayo lang mga mahirap ang kaya nilang patayin. So nasaan yung persa ng taong bayan? Magkakaisa tayo at iparating ninyo ito doon sa gobyerno. Iparating ninyo ito. Bawat departamento ng Pilipinas na angkop at doon sa batas para malalaman nila na mayroong taong nagsalaysay ng ganitong oring pangangatwiran, humanap ng kaparihas na batas, hindi yung para lamang doon sa mga ordinaryong mga tao ang kamatayan. Dapat may kamatayan ang mga mayaman. Kasi kung hindi kaya ito, na puksain ng gobyerno, ang mga gobyerno na adik sa Pilipinas, ito na yung oras kumbaga na magkaisa tayo. Kaya kung hindi kakayanin, ayon sa mga mahirap,
gagawa tayo ng paraan kung anong dapat natin magawa ng paraan. Kasi tayo na lang ang ginagawang sampulan ng gobyerno doon sa kaparusahan. Sige, salamat. Pakishare doon sa gobyerno, sa friends ninyo. Please, please i-share. Kasi hanap tayo ng parehas. Kasi dito tayo ngayon makakuha ng chance na sila mismo nagkaroon ng bulyaso. Kasi kung ordinaryong tao ang magbulyaso sa kanila, ordinaryong tao ang magsabi sa presidente na adik ka, disgrasya na, papatay na, baka bukas kabaong na o kaya salvage na. Ngayon, hindi pwede pa-salvage ng bawat isa kasi pareha sila matigas, pareha sila presidente. So ngayon, hindi tayo papayag na ganun ang mangyayari. So pakishare na lang doon. Kasi ito yung chance natin. Kasi sila mismo nagkakagulo. Samahan natin kung ano yung problema nila. Ayon kumbaga sa ano natin na karapatan ng bawat tao, ng bawat Pilipino. Salamat!